Pinakamagaling na Senate President sa history ng Pilipinas. Sino nga ba? Mr. D. At bago tayo tumuloy, shoutout lang kay Mommy Emma Bobadilla na nanonood sa Indang, Cavite. Hello to you and enjoy watching! Number 10. Juan Ponce Enrile. Isa sa pinaka-kontrobersyal ngunit pinakamatagal sa politika. Naging Senate President siya mula 2008 hanggang 2013. Siya ay halos buhay na sa kasaysayan ng Pilipinas. Imagine ninyo, nagsimula siyang public official pa noong panahon ni dating Pangulong Diosdado Macapagal. Isa siyang pangunahing tao noong martial law bilang Defense Minister ni Ferdinand Marcos Sr. At isa rin siya sa mga personalidad na naging simbolo ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Interesting fact lang, mahilig si Enrile sa mga luxury cars at high-end lifestyle. Noong 2014, naging malaking usapan siya sa PDAF o Pork Barrel Scam issue. Nakulong siya pero kalaunan nakapagpiyansa rin. At kahit 90 years old na siya noon, naging viral pa rin siya dahil sa kanyang pagiging aktibo at matalas magsalita. Maraming Pilipino ang nagbibiro na parang immortal at dinosaur siya dahil sa sobrang haba ng kanyang political career. Ngunit sa kasamaang palad, nawala na siya at pumanaw. Number 9. Francis Escudero. Mas kilala bilang Cheese. Naging Senate President siya noong 2024 hanggang 2025. Isa si Cheese sa mga pinakabatang naging prominenteng senador sa bansa. Anak siya ng dating Agriculture Secretary na si Salvador Escudero, kaya lumaki siya sa political environment. Interesting fact, top-notcher siya sa UP College of Law admission exam at kilala noon bilang isa sa pinakamagagaling magsalita sa Senado. Pero bukod sa politika, naging usap-usapan din siya dahil sa kanyang relasyon kay Heart Evangelista. Dahil dito, isa siya sa pinaka-showbiz connected na Senate President sa modern history. Maraming netizens ang natutuwa kapag nakikita siyang kasama si Heart sa international fashion events habang siya naman abala sa politika. Isa rin si Cheese sa mga politikong madalas mag-viral dahil sa kanyang calm at composed na pagsagot sa mga interviews. Ngunit, naansit siya sa kudeta ni Tito Soto dahil sa mga aligasyon. Number Blas Ople. Siya ay isa sa pinakarespetadong intellectual politician sa Pilipinas. Bago siya naging Senate President noong 1999, nagsilbi muna siya bilang Labor Secretary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa loob ng 19 years. Interesting fact lang, si Ople ay kilalang mahusay magsalita sa English at Tagalog. Maraming senador noon ang humahanga sa kanyang speeches dahil sobrang lalim, ngunit may daling maintindihan. Pero kahit magaling siya, naging maikli lamang ang termino niya bilang Senate President dahil sa political tensions noon, panahon ni Joseph Estrada. Isa rin siya sa mga naging mahalagang personalidad noong EDSA II. Pagkatapos ng Senado, naging Foreign Affairs Secretary pa siya at namatay noong 2003 habang nasa official trip sa Japan. Kilala rin siyang mahilig magsulat ng policy papers, labor studies at political essays na ginagamit pa rin bilang reference ng ilang estudyante at historians ngayon. Number 7. Marcelo Fernan. Isa sa mga pinakarespetadong abogado at hukom na naging Senate President. Bago siya naging Senate President noong 1998 hanggang 1999 lang, naging Chief Justice muna siya ng Supreme Court. Ibig sabihin, bihira siyang politiko na nanggaling mismo sa judiciary. Isa siya sa mga tumulong sa paggawa ng 1987 Philippine Constitution matapos ang EDSA Revolution. Tubong Cebu si Fernan at kilalang tahimik ngunit sobrang talino. Hindi siya maingay sa media ngunit malaki ang respeto sa kanya ng kapwa politiko. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanyang termino dahil nagkasakit siya at kalaunan pumanaw noong 1999. Marami ring paaralan, kalsada at government building sa Cebu ang pinangalan sa kanya bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa batas at sa serbisyo.
Number 6. Aquilino Pimentel Jr. Si Aquilino Nene Pimentel Jr. ay isa sa mga simbolo ng laban kontra diktatorya nung martial law. Naging Senate President siya mula 2000 hanggang 2001. Ilang beses siyang nakulong noong panahon ni Marcos dahil sa kanyang pagiging opposition figure. Kilala rin siya bilang Father of Local Government Code dahil sa batas na ito, mas lumakas ang kapangyarihan ng mga local government units o LGU sa buong bansa. Kung wala si Nene Pimentel, posibleng mas kontrolado pa rin ng national government ang mga probinsya at syudad ngayon. Isa rin siyang founding member ng PDP Laban Party na kalaunan naging partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mas interesting pa, ang kanyang anak na si Coco Pimentel ay sumunod sa kanyang yapak. Isa sila sa ilang mag-ama na parehong humawak ng mataas na posisyon sa Senado. Kilala rin siya noon sa pagiging simpleng mamuhay kahit mataas ang kanyang posisyon. Bagay na kinahangaan ng maraming local government officials sa bansa. Number 5. Alan Peter Cayetano, isa sa pinakabagong Senate President ng Pilipinas. Nagkudeta sila at kinuha ang posisyon kay Tito Soto. Kilala si Cayetano bilang isa sa pinaka-agresibo at diretsa magsalita sa Senado. Kilala rin siya sa pagpapangako ng 10K. Interesting fact lang, dati siyang running mate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 at naging Foreign Affairs Secretary din. Siya rin ang naging pangunahing mukha ng controversial ngunit world-famous na hosting ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Maraming Pilipino ang hindi makakalimot sa Giant Cauldron issue na naging viral noon dahil sa laki ng ginastos. Bukod sa politika, kilala rin ang pamilya Cayetano bilang isa sa mga political clan sa Taguig. Ang kanyang kapatid na si Pia Cayetano ay isa ring senador. Isa siya sa mga Senate President na madalas trending online dahil sa kanyang intense privilege speeches at debates. Mahilig din siya mag-vlog at community outreach programs na madalas niyang ginagawa kasama ang kanyang asawa at ang buong political team niya. Ngunit, tanong lang, hanggang kailan kaya siya maging Senate President? Abangan natin. Number 4. Manuel Villar Jr. Si Manny Villar ay isa sa pinakamayamang politiko sa Pilipinas. Bago naging Senate President noong 2006 to 2008, nagsimula siya bilang simpleng negosyante na nagbebenta ng seafood at hipon. Kalaunan ay nagtayo siya ng real estate empire na naging foundation ng Vistaland. Siya ang kauna-unang Senate President na naging billionaire businessman habang nasa active politics. Noong 2010, tumakbo siyang presidente gamit ang sikat na campaign jingle na "Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura?" Pero sa kasamaang palad, hindi siya nagwagi. Hanggang ngayon, isa pa rin siya sa pinakamayamang tao sa bansa. Maraming Pilipino ang namamangha kung paano siya nagmula sa tondo at naging richest Filipino. Karamihan sa kanyang negosyo ay nakatuon sa housing developments, malls, coffee chains, memorial parks at retail establishments na matatagpuan sa super daming probinsya sa Pilipinas. Number 3. Franklin Drilon. Siya isa sa pinakamaraming beses na naging Senate President. Naging Senate President siya mula 2000 hanggang 2006 at muli noong 2013 to 2016. Interesting fact, abogado siya at dating Labor Secretary bago naging senador. Kilala si Drilon bilang isa sa pinakamakapangyarihang Liberal Party politicians noong panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Isa siya sa mga pangunahing sumuporta sa pagpapatalsik kay dating Chief Justice Renato Corona noong impeachment trial. Marami ring malalaking infrastructure projects ang naiugnay sa kanya, lalo na sa Iloilo kung saan siya nanggaling. At kahit tahimik magsalita, kumpara sa ibang senador, kilala siyang mahusay sa political negotiations at alliances.
Isa rin siya sa mga politiko na madalas banggitin kapag usapan ay legislative experience, parliamentary rules at matagal na impluensya sa Senado ng Pilipinas. Number 2. Vicente Soto III or Tito Soto. Isa siya sa mga pinakasikat na personality na naging Senate President. Bago maging senador, isa muna siyang singer, comedian, TV host, songwriter at bahagi ng legendary trio nina Tito, Vic at Joey. Naging Senate President mula 2018 to 2022 at muling naupo noong 2025 hanggang 2026. Ay, nakuha ang kanyang pwesto ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa kudeta. Interesting fact, siya ang isa sa kakaunting Senate President na sobrang kilala kahit sa mga taong hindi mahilig sa politika dahil sa dekada niyang pagiging TV host sa Itbulaga. Isa rin siya sa mga pinakamatagal na karir sa entertainment industry bago naging mataas na opisyal ng gobyerno. Maraming Pilipinong nagulat noon kung paano niya nabalanse ang showbiz at politics at kahit matagal na siyang nasa gobyerno, marami pa rin tumatawag sa kanya na Tito! Oo, isa siya sa kakaunting Senate President na 2 beses naging leader ng Senado sa magkaibang panahon. Hindi biro ang kanyang political survival dahil mula showbiz hanggang Senado ay dekada ang kanyang impluensya. And at number 1, Juan Miguel Zubiri. Mas kilala bilang Migs Zubiri. Naging Senate President siya mula 2022 hanggang 2024. Isa siya sa pinakabatang naging Senate President sa modern era. Tubong Bukidnon siya at kilala bilang Mr. Independent dahil sa kanyang magandang relasyon sa iba't ibang political groups. Noong panahon niya bilang Senate President, naging mainit na issue ang inflation, agricultural problems at West Philippine Sea tensions. Mahilig din si Zubiri sa motorcycles at outdoor activities kaya marami siyang supporters sa Mindanao. Isa rin siya sa mga politikong kilala, approachable at palangiti kahit seryoso usapin sa Senado. Madalas din siyang makitang dumadalo sa cultural festivals, tribal celebrations at agricultural events lalo na sa Mindanao kung saan malakas ang kanyang koneksyon. At yan fam, ang mga naging Senate President sa history. Hindi pa kumpleto yan ha, pero yan yung mga pinaka-latest. Sino nga ba ang the best Senate President ng history ng Pilipinas? Tandaan nyo ha, yung numbering natin randomized lang yan. So, hindi ibig sabihin ng number 1 ka, ikaw na yung pinakamagaling. Para sa inyo, sino bang best Senate President? I-comment nyo naman. Tulungan nyo kung alamin kung sino talaga. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!